Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Lumaki si Laura sa isang payak na buhay. Kaya't kahit anong nakahapag sa mesa, basta't pagkain ay kanyang kinakain. Wala siyang selan sa katawan at kahit pa man sa pananamit, simple lamang siya. Kaya nga nang makapagtapos na siya ng pag-aaral, nagtinda na lamang siya ng patis. Dahil meron naman siyang mumunting tindahan sa tapat ng tahanan. May sari-sari store siya pero ang higit na mas mabili ay ang patis. Ngunit talagang hindi may iwasan na mayroong manalait sa kanya dahil lamang sa pagtitinda nito. Ang numero 1 tagapintas niya ay ang dating kaibigan na si Amira. Isa itong business owner. Madalas siya nitong laitin dahil umano sa mabantot niyang negosyo. Gaya nga ng araw na ito, habang siya ay nagbabantay sa tindahan ay lumapit ito sa kanya. Kamusta na, Laura? Mukhang palagi kang nasa bahay mo. Hindi ka ba gumagala? Baka mamaya maging amoy patis ka na. Panlalait ni Amira. Ito kasi yung hanap buhay ko kaya hindi ko pa pwedeng iwanan to. Hindi naman pwede si Pinsan ang magbantay dahil inaalagaan niya yung pamangkin kong maliit pa lang. Paliwanag niya rito. Bakit ka nga pala nandito sa tindahan ko, Amira? Bibili ka ba? Tanong pa niya rito. Joke! Ako? Bibili? No way! Nagpunta lang naman ako rito para tingnan yung tindahan mo kung umaasenso na ba. And based sa nakikita ko, mukhang hindi pa pala. Kasing baho pa rin ng patis yung negosyo mong ito. Makaalis na nga. Sambit nito sabay alis na sa tindahan. Narinig pala iyon ng pinsan niyang si Selena. Nakikita na ito sa kanyang bahay. Ang payo pa nga nito, wag na lamang pansinin ang bruhang iyon. Bagay na talaga nga namang ginagawa ni Laura. Hindi niya ito pinapatulan. Nagsimula lang naman kasi ang galit nito sa kanya nang ligawan siya ng nobyo nito. Iniiwasan niya naman yung lalaki dahil unang-una ay hindi naman niya ito gusto. Pero nalaman iyon ng impakta. Kaya't kahit matagal na iyon, talaga nga namang pinag-iinitan pa rin siya nito. Hindi lang doon nagtatapos ang pamamaliit sa kanya ni Amira. Sapagkat sa sumunod na araw, naulit muli iyon. Habang nasa grocery siya at namimili, hindi niya inaasahan na nandito rin pala yung babaeng ito. Kaya't ang nangyari, muli na naman siya nitong hinamak. Ano ba naman yan? Nandito ka sa malaking grocery tapos yung damit mo parang basura. Nakakahiya ka. Mukha kang pulubi na amoy patis. Namimili lang naman ako dito at di naman ako namamasyal. Saka parang palengke rin naman ito kaya nga lang nasa loob ng mall. Nakangiting paliwanag ni Laura. Pero tinawanan siya nito habang nagsasabing, palibhasa, ganyan kayong mga mahihirap. Hindi minamatch yung sarili sa pinupuntahan. Basta makasuot lang ng parang basahan ay kontento na kayo roon. Kaya tingnan mong sarili mo, Laura. Mukha ka ng manang. Kaya ang dapat na itawag sa'yo ay Aling Laura. Total hindi ka na amoy fresh dahil amoy patis ka. Bantot ka at nakakadiri. Parang amoy matandang pulubi. Pweh! Hindi ko alam kung bakit nagkagusto sa'yo yung boyfriend ko eh. Samantalang amoy patis ka naman. Siguro marunong ka lang manglandian, no? At dahil kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig ni Amira, kahit hindi naman totoo, iniwasan niya na lamang ito. Mabuti na lang ay nabili niya na yung mga dapat niyang bilhin kaya't nagtungo na siya sa counter at pagkuha niya nito ay umuwi na siya. Bago pa siya makalabas ng exit, narinig niya na sinabihan siya nitong malandi. Pero wala siyang pakialam kung pagtinginan man siya ng mga tao sapagkat hindi naman siya kilala ng mga ito. Nang makauwi na siya, ay nagtinda na ulit siya. At dahil wala ng stock, kumuha siya sa bodega. Mabuti na lang ng sandaling iyon ay di na siya ginalo ni Amira. Sapagkat hindi na siya nito tinungo pa. Pero dumating ang araw na malalaman niya na lang sa kapitbahay na ipinagkakalat umano ni Amira na may pagawaan raw siya ng droga sa loob ng tahanan at kinukonsinti raw siya ng kanyang pinsan. Hindi naman raw naniniwala ang kanyang mga kapitbahay dahil sa kabutihan niya ay napakalayang gawin niya iyon. Labis nga na nagpapasalamat si Laura sa kanyang mga kalugar sapagkat hindi ito madaling napapaniwala sa mga chismis. Kaya nang sumapit ang fiesta sa kanilang lugar, siya ang numero 1 naghanda ng maraming pagkain. Kaya naman maraming kababayan niya ang natuwa sa kanya maliban na lang si Amira. Paano ba naman kasi? Muli na naman siya nitong nilait-lait. Hoy patis! Laura! Pabida ka din no? Paano mo naman nasabi na pabida ako, Amira? Gusto ko lang naman magpakain ng mga kalugar namin dahil fiesta naman. Kung gusto mo, kumain ka rin. Invited naman kahit sino dito eh. At bakit naman ako kakain ng mga handa mo?
Ang dumi-dumi naman yan, gaya ng pagmumukha mo. Walang modong saad nito sa kanya. Hindi naman ito nagustuhan ni Laura, kaya't pinagsabihan niya ang malditang ito. Amira, kung mambabastos ka lang naman sa piging, ay pwede ka nang makaalis. Kasalanan sa Diyos ang manlait ng kapwa mo, sa harapan ng pagkain. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Marumi ang pagkain mo. Sa itsura pa lang ng bahay mo, halatang dugyot na eh. Well, sige po, senyorita. Makakaalis na po ako sa pamamahay mo. Happy fiesta Pasarkastiko pa nitong pamamaalam sa kanya. Sa isip-isip ni Laura ng sandaling iyon, mabuti na lang ay umalis nito. Dahil kung hindi, makakatikim na ito sa kanya. May gana na nga itong manira sa kanya at pagkatapos babastusin pa nito ang piging na inihanda niya para sa mga bisita. Napansin naman siya ng ilang mga bisita na siya ay nanggagaliiti. Kaya't pinakalma siya ng mga ito at sinabing wag na lamang pansinin ang epal na yun. Sapagkat napakalaki raw ng inggit nito sa kanya. Baka nga raw may gusto pa sa kanya ang nobyo nito. At para umano makaganti, inaraw-araw siya nito. Kaya't magmula nito, kapag binibisita siya ng dalaga ay di niya na lang ito kinikibo para walang mapala sa kanya. At nang sa ganun ay magsawa sa kanya. Pero hindi niya akalain na magagawa ito ni Amira. Isang gabi, nang magsasara na si Laura, biglang dumating ang dalaga. Kasakasama nito ang nobyo. At mas nabigla siya sa sinabi nito. Ayon dito, nabuntis raw siya ni Rowan at umamin umano ang lalaki sa kanya. Kaya todo tanggi naman siya sapagkat paano iyon nangyari. Hindi naman naging sila. Ni kaibigan ay hindi rin. Kaya't sa isip-isip niya, mukhang nagkaisa yata yung magsyota na ito. Hinamon pa niya ang mga ito na magpipregnancy test siya bukas at kapag negative ang lumabas, mananagot sa kanya ang dalawang ito at kakasuhan pa sila. Kumagat naman sa hamon ng magkasintahan. Pero sa bandang huli, napatunayan na hindi buntis si Laura. Kundi gumagawa lang ng kwento ang dalawa, kaya naman kinasuhan niya ang mga ito. Laking abala kasi ang idinulot nito sa kanya. Pero sa di malamang dahilan, nabasura lamang ang demanda, kaya hinayaan niya na lamang. Pero nangako siya na sa oras na lumapit ulit ang mga ito sa kanyang tahanan, walang pagdadalawang isip na ipapaaresto niya ang mga ito sa otoridad. Mabuti na lamang sa mga sumunod na araw, hindi na napapagawi si Amira. Marahil ay natakot rin itong baka totohanin niya ang pagbabanta, kaya't dito na lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang buong akala niya ay magiging payapa na ang isipan niya dahil sa hindi pagpapakita ng babae. Pero hindi pala, dahil may panibagong kontrabida ang dumating sa kanyang buhay. Ito ay walang iba kundi sa katauhan ni Aling Elsa. Paano ba naman kasi? Ipinagkakalat nito na amoy putok umano siya, kahit hindi naman ito totoo. Batid naman kasi ni Laura na palagi siyang gumagamit ng deodorant. Dagdag pa raw ni Aling Elsa, nakuha niya ang ganoong klaseng amoy dahil sa pagkain niya ng patis. Pero sa halip na patulan ay dinidedma na lamang niya iyon. Batid niya kasing lalo lang siyang iinisin nito kapag papansinin pa niya ito. Basta ang ginagawa niya na lang ay ang asikasuhin ang sarili, lalong-lalo na ang kanyang negosyo. Dahil ito ang pinagkukunan niya ng pangangailangan sa araw-araw. Pero nagulat na lamang siya nang may mangyari isang araw. Paano ba naman kasi? Yung anak umano ni Aling Elsa, muntik ng malason dahil sa binili nito ang patis sa kanya noong nakaraan. Kaya't mas lalo siyang siniraan nito sa mga tao na wag nang tatangkilikin ang kanyang produkto. Ano ba naman yan, Insan? Bakit marami naiinggit sa akin? Nag-iimbento sila ng kwento na hindi naman totoo. Paano na lang kapag wala nang bumili sa akin yan? Mangiyak-ngiyak na sambit ni Laura. Sa sandaling iyon ay nagsara muna siya ng tindahan dahil dismayado siya sa mga kumakalat na chismis. Kaya't wala siyang ibang ginawa kundi ang uminom ng alak at magpakalasing. Mabuti na lang ay matino pa ang pag-iisip niya ng sandaling iyon. Kaya't natanong niya ng ganoon si Selina. Huwag mo nang patulan yun. Ako na lang magpapaliwanag sa mga taga rito na wala kang pagtatangka sa ibang tao at sinisiraan lang tayo. Kaya itigil mo na ang pag-inom niyan. Hindi yan makakatulong sa'yo. Sambit nito at saka siya nito niyakap ng mahigpit. Kaya naman gumanti na rin siya ng pagyapos at itinigil niya na ang paglaklak ng nakakalasing na inumin. Sa sumunod na araw, labis na natuwa si Laura sapagkat marami pa rin palang bumibili sa kanya. At sa kanya na lamang nalaman kay Selina na kinausap nito ang mga tao na talagang may naninira lamang sa kanila upang sila'y pabagsakin. Mabuti na lang ay hindi madaling mapaniwala sa mga haka-haka ang kanilang kalugar. Kaya't magmula nito ay hindi niya na pinoproblema pa ang mga mapanidang tao.
Isang araw, nagtungo sa isang kondo si Laura dahil may nagpapatawag sa kanya na customer roon. At habang nasa elevator, hindi niya inaasahan na naroroon rin pala si Amira at nagulat pa nga siya dahil katabi pa nito si Aling Elsa. Dito na siya naghinala na baka magkasabot ito at pareho ito ng layunin na siya ay pagbagsakin at kawawain. Nang makita nga siya ng mga ito, ay hinintay lamang na makalabas ang iba bago siya nito muling kunutya. Tinanong siya ni Amira kung sino ang pupuntahan niya sa kondo, gayong mayayaman ang nakatira roon. Sa una ay hindi niya ito pinapansin dahil sayang lang ang laway niya kung papatulan pa niya ang mga ito. Pero nang tanggalin ni Amira ang earphone sa tenga niya, dito na siya nagsalita. May customer ako. Pinatawag niya ako, okay? Ew, yan palang dala mo ay patis na naman. Yung katas ng nabubulok na isda, kadiri ka? Kaya pala may putok ka dahil yan palagi ang kinakain mo. Tugon ni Amira. Oo nga, minsan ko nang naamoy ng malapitan niyang si Laura. Ang bagsik ng amoy, nanununtok. Sabat ni Aling Elsa, kaya't nagkatawanan silang dalawa. At base sa closeness ng mga ito, ay talaga nga namang mukhang magkakampi ang mga ito. Hindi na lamang kumibo si Laura, pero hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing itinataas ng dalawa ang kanilang mga kamay, ay nanghangamoy baktol. Kulob na kulob pa naman ang elevator, kaya talagang masakit sa ilong. Kaya't alam niya na kung sino-sino talaga ang tunay na mababaho. Nang tumapat na ang floor kung saan papunta si Laura, ay doon na bumukas ang elevator. Nakalabas na siya kaya't dito na siya nakahinga ng maluwag. Kaya naman tumuloy na siya sa customer niya para ihatid ang in-order nito. Napakayaman pala nito dahil malaki ang unit nito. Bahagya nga siyang natutuwa dahil kilala na pala ang patis niya at kahit sa malayong lugar pa ay mayroong nag-order. Kaya't balak niya na rin manguha ng taga-deliver kung mayroon man na muling bibili sa kanya sa malalayong destinasyon. Samantala, nagpatuloy sa paninirang puri sa kanya si Aling Elsa sa mababaw at walang kakwentang dahilan. Ang sabi ba naman nito ay wag nang bumili ng kanyang paninda dahil sa dugyot raw siya gumawa. Kagaya niya raw na amoy putok. Subalit nagpapatay mali siya na lamang si Laura dahil alam niya naman kasi kung sino sa kanila ang tunay na mabaho. At batid niyang naiinggit lamang ito dahil sa lumalago niya ng negosyo. Hanggang sa nagpatuloy nga ang mga nag-order sa kanya sa malalayong lugar. Kaya't dito na napagpasyahan ni Laura na mag-hire ng delivery boy. Pero ang ipinagtataka ni Laura, hindi pa man siya nakakapaskil sa harap ng bahay patungkol sa paghahanap niya ng rider, ay meron nang lumapit sa kanya. Ang pangalan nito ay Dante. At dahil sa mabait naman ito at mapagkakatiwalaan, ay tinanggap niya na nga ito. Halos sa araw-araw niya itong nauutusan dahil palagi siya nakakatanggap ng mga nag-order. Wala naman itong reklamo sa kanya, kaya nga lang, napapansin niya na kada tinatawagan niya ito para maghatid sa mga customer, walang araw na hindi ito nakikigamit ng banyo sa kanila. At isa pa ay panay ang paggala ng tingin nito sa kasulok-sulukan ng bahay. Pero ang mas pinagtutuunan nito ng pansin ay ang paggawaan niya ng patis. Kaya't minsan kapag nakikisiyar ito sa kanya, ay palihim niyang binabantayan. Hindi naman sa wala siyang tiwala, kundi dahil sa kagustuhan niyang itong makilala ng lubusan. Isang araw nga, nang tawagan niya ulit si Dante dahil marami siyang ipapahatid, ora mismo ay nagtungo naman agad dito. Kaya nga lang ay di maalis-alis dito ang paggamit ng banyo nila. Hindi ba kahit sino naman ay mapapaisip, pwede namang mag-CR ito bago umalis at di niya naman ito pinagmamadali. Bakit sa kanila pa? At di talaga nito nilulubayan ang paggawaan niya ng patis. Kaya't nang araw rin na iyon, nang mahuli niya itong nagtungo roon, ay kinumpronta niya na ito. Kuya Dante, tapos na kayong magbanyo hindi ba? Bakit nandito kayo? Ano pang tinitingnan niyo? Nagulat naman roon ang lalaki. Mukhang hindi nito inaasahan na sisitahin ito ng ganoon. Ma'am, natutuwa lang po kasi ako sa paggawaan ninyo. Sa kapangarap rin namin ng asawa ko na magkaroon ng patisan. Kaya ako napapatingin. Matawa-tawa at nahihiya pa nitong rason sa kanya. Ganun ba kuya? Hayaan ninyo magkakaroon din kayo ng ganyan. Basta't mag-ipon lang po kayo para naman magkaroon kayo ng puhunan. Sipag at tiyaga lang ang sikreto dyan. Nakangiting sambit ni Laura. Siya nga pala kuya, pakihatid na yung order ng taga-kondo. Utos pa niya dito. Masusunod po ma'am. At nang pagkatalikod nito, nakita niya na parang maumbok yung bulsa nito sa may bandang puwetan. Sa tingin pa nga niya, baka bote iyon ng langis na pinapahid sa katawan. Madalas niya kasing malanghap na ganoon ang amoy ni Mang Dante.
Siguro, medyo masakit na ang katawan nito kaya nagpapahid ng ganun. Maedad na rin kasi ito, pero hindi naman yung matandang matanda na. Pinalagpas na lamang ni Laura ang nakita niya. May tiwala pa naman kasi siya sa lalaki. Pero sumapit ang isang hapon. Nagpunta si Laura sa LBC dahil may ikiklaim siya na package yun galing sa kanyang ina. Malapit na kasi ang birthday niya, kaya naman niregaluhan siya nito. Yung inutusan niya munang magbantay ng tindahan ay ang kanyang pinsan. Kalahating oras lamang na naroon si Laura. Paano ba naman kasi ay pumila pa siya? At nang pag-uwi niya, nakita niya na naroon na pala si Dante. Tinawagan niya kasi ito kanina para sa delivery. Kaso nga lang ay hindi niya inaasahan ang naging tagpo. Si Dante kasi ay nahuli na naman niyang nasa paggawaan ng patis. Nakasilip ito sa mga binurong isda. Wala namang kaso sa kanya kung sumisilip lang. Kaya nga lang, nagtaka siya nang may makitang may ibinubuhos roon. Dito na niya napagtanto na di pala langis yung nasa likod nito noong nakaraan. Siguro ay isa itong kemikal na mag-aatid sa pagkalugi ng kanyang negosyo. Maaring isa itong lason. Mabuti na lang ay naging alisto si Laura. Inilapag niya muna ang mga binibitbit. At pagkuha ay lumundag siya sa ere at sinipa ang botelya na iyon. Kaya tumalsik ito sa pader at tuluyang nabasag. Ma'am, nandito na pala kayo? Kwan? Ninenervyos na sambit nito na tila wala nang mahagilap na may dadahilan. Umamin ka! Pinagutusan ka ni Amirano para pabagsakin ako. Kaya pala kapag nagpupunta ako sa banyo para sipatin kung talaga bang ginagamit mo yun, parang hindi ka naman nagsi-CR. Siguro nagdadahilan ka lang na magbabanyo para magmatsyag at hanapin ang pagawaan ko ng patis. Hanggang sa umabot na sa ganito. Kamuntikan ka nang makapaglagay ng lason sa mga buro. Idedemanda kita. Dito ko na-realize na hindi pala masama ang maging mapanghusga. Basta't siguraduhin lamang na totoo ang mga pumapasok sa isipan. At ito na nga yun. Napatunayan ko na nag-apply ka lang sa akin para sundin ang pinag-uutos ni Amira. Magkano bang bayad niya sa'yo, ha? Hindi agad nakasagot si Mang Dante sa mga itinanong niya. At sa halip ay pinagpapawisan lamang ito ng todo habang ito'y napapailing. Sumagot ka! Muling tanong ni Laura. Kaya't dito na tumugon si Dante. Pero napansin niya na tila meron nitong dinudukot sa bulsa nito. Nagkakamali po kayo ng iniisip, ma'am. Hindi ko po kilala si Amira. Pagkatapos nitong sabihin iyon, nagulat si Laura nang malaman na patalim pala ang hawak nito at agaran siya nitong inundayan ng saksak. Nakailig naman si Laura. At sa pangalawang pagkakataon, inundayan ulit siya at muli na naman siyang nakaiwas. Aba, ang tibay mo rin, mama. Nakailang saksak na ako sa'yo, hindi ka malang natamaan. Palaban ka rin ano? Iyan ang gusto ko sa isang babae eh. Masipag na nga sa buhay, madiskarte, palaban at higit sa lahat maganda at sexy pa. Kaya lalo mo akong ginigigil eh. Tama ka, hindi naman talaga ako gumagamit ng banyo sa inyo. Ang layunin ko lang sa buhay, bukod sa paglalagay ng lason sa buro, ay may bulsa ko rin yung panty mo. Nagbabaka sakali kasi akong meron sa banyo, kaso wala eh. Saan mo ba tinatago yung bra at panty mo? Sa taas ba ng bahay mo o sa backyard? Bawal naman kasi ako magtungo sa sampayan eh. Baka maghinala ka na talaga. Kaya magpasaksa ka na sa akin, mamo, para naman maangkin na kita. Ayos lang sa akin kahit wala ka ng buhay. Basta't pareho tayong makarating sa langit. Humahagik-gik na sambit nito na parang isang baliw, habang patuloy siya nitong inuundayan ng mga saksak. At nang matamaan sa braso si Laura, mas lalo pang napangiti sa tuwa ang demonyo na ito. Sa wakas, malapit na kitang maangkin. Tumatawa nitong pahayag. At dahil sa nangyayaring komosyon, napapunta na ang pinsan ni Laura sa kanilang kinaroroonan. Napatda naman nito nang masaksihan ang nangyayari. Oh my God, pinsan, tuguan ng braso mo! Hoy! Demonyo ka, itigan mo na yung ginagawa mo dahil magtatawag talaga ako ng pulis! Walang iya ka? Agad namang tumugon si Laura habang patuloy na umiiwas at sinasalag ang bawat pag-atake nito. Lumayo na kayo dito! At baka yung pamangkin ko na karga mo ay madamay pa. Tumawag ka lang ng pulis. Habang sinasambit iyon ni Laura, ay napapainda na lamang siya sa sobrang sakit dahil sa patuloy na pagtagas ng kanyang dugo. Agad namang tumalima si Salina, nang aktong naglalakad na ito palayo. Bigla namang ipinukol ni Mang Dante ang kutsilyo patungo kay Salina, kaya't napasigaw si Laura. Mabuti na lamang ay hindi ito natamaan at nasapol lamang ang pintuan. Kaya't ang nangyari, wala nang armas nito si Mang Dante. Pero mahalata sa anyo nito na hindi ito nagpapatinag dahil sa babaeng tao lamang siya.
Sa kabila ng kawalan ng armas, ay nagtangka pa itong gahasain ng dalaga. Ngunit dahil nga sa may pagkamatanda na ito, ay tansyado na ng dalaga ang lakas nito. Kaya't nang makakuha siya ng tiyempo, ay buong pwersa niya na lang na itinulak ito. At nang mapaatras naman si Mang Dante, ay dito niya na pinag-aampas sa ulo, sa katawan at sa binti. Hindi niya ito tinigilan hanggat hindi ito nalalamog. Sakto namang dumating na ang mga pulis at agad siyang inawat samantalang si Mang Dante naman ay pinusasan na. Iyak naman ng iyak ang kanyang pinsan sa kanyang naging kalagayan at ginamot nito ang sugat niya. Ang sumbong pa ni Selena sa mga pulis, wala raw silang kasama na mga lalaki sa bahay kaya't nakapagtangka itong si Dante. Hindi raw nito akalain na isa palang demonyo ang rider na kanilang inihard. Dinagdagan naman ito ni Laura sa pamamagitan ng pagsabi niya ng mga tunay na intensyon ng lalaking ito at higit sa lahat ay sa negosyo niya. Sir, pwede niyo po bang paimbestigahan rin sina Amira at Aling Elsa? Sigurado kasi akong may kinalaman sila sa Dante na ito eh. Sila lang naman yung kilala kong naninira sa pagkatao ko. Pakiusap ni Laura kay PO3 Solomon na siyang mahawak sa kaso nila. At dahil sa sobrang galit niya kay Mang Dante, pinagsasampal niya ito. Agad naman siyang pinigilan ng mga pulis. Huminaon kayo ma'am. Naiintindihan po namin ang galit ninyo. Pero nasa kami na namin itong lalaki na to. Ipaubayan niyo na po sa amin ang trabaho. Sige po ma'am, noted po. Iimbestagahan namin yung mga taong nabanggit ninyo. Sambit nito, kaya't labis ang pasasalamat niya sa pulis. Nang dalhin na ng mga otoridad si Mang Dante, naiwan na lamang silang magpinsan. Kanina, nilagay na ni Selena ang anak na si Maymay sa crib. Ito yung pamangkin ni Laura. Mabuti naman pinsan at hindi ka na paano. Sugat lamang iyong mata mo. Maluhaluhang sambit ni Selena. Kaya nga eh, mabuti na lang rin ay may alam ako sa martial art dahil nag-enroll ako noong college ako. Medyo nakalimutan ko na nga yung mga move eh. Kung wala akong natutunan ay baka na-rape na ako at napatay ng Dante na yun. Ang laki-laki pa naman ng tao na yun. Tingnan mo nga oh, may pasa ako sa bandang mata. Sinuntok niya ako eh. Buti na lang nakawala ako sa pagkakakulong sa mga silya, kaya ako siya napuruhan ng pamalo. Kwento ng dalaga. Napahinto naman sa paglalagay ng gamot sa mga sugat niya si Selena. Ako po, pinagtangkaan ka rin palang gahasain ng hayop na yun. Ay nako, pasensya na kung natagalan ako sa pagpunta sa presinto ah. Sira na kasi yung cellphone ko eh. Kung kailan kailangan saka pa nasira. Yun tuloy ang nangyari sa'yo. Kasalanan ko rin ito. Hindi ko akalain na magtatangka palang maglagay ng lason yung lalaking yun sa mga buro. Dapat pala hindi ko nalang hinayaan na mag-CR eh. Modus niya lang pala yun. Ay nako, ang buhay nga naman. Hindi mo mahulaan kung ano ang mangyayari. Agad na tumugon si Laura. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, pinsan. Tapos na yun, okay? Ang mahalaga ay ligtas naman ako. Tignan mo oh, buhay na buhay pang napakaganda mong pinsan. Napangiti si Selena. Ikaw talaga? Sa kabila ng seryosong sitwasyon nakuha mo pang magbiro? Oo na, alam ko nang maganda ka. Pero wag ka namang magpatawa ngayon. O siya, pupunta ako sa kwarto mo ah. At nang makapagbihis ka naman. Pamamaalam pa nito sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nalaman na lamang ni Laura na umamin na si Mang Dante. Ayon dito, napagutusan ito nila Amira at Aling Elsa. Kaya nito nagawa ang bagay na iyon. Pero ibang usapan na yung pagtatangka nito na halayin siya. Dahil sariling kagustuhan na lamang raw iyon. Tinawagan si Laura ng isang pulis kaya niya nabatid iyon. Kaya't nagtungo siya sa selda kung saan nakakulong si Mang Dante. Totoo ba? Na si Amira at Aling Elsa ang nag-utos sa'yo na gawin ang mga bagay na iyon? Ang lagyan ng laso ng mga paninda ko? Komprotasyon niya sa lalaki. Totoo po yun, Ma'am Laura. Banayaran nila ako kaya ako nagawa yun. Maluhaluhang tugon ni Mang Dante. Ma'am, may pakiusap po ako sa inyo. Dagdag pa nito habang humihikbi. Ano yun? Alam mo, kung gusto mo ng kapatawaran, hindi ko yun may bibigay sa kagaya mo. Basta, ayoko nang magsabi ng masasakit na salita. Ma'am, gusto ko na pong makalaya. Patawarin niyo na po ako. Nagsisisi na po ako sa mga nagawa ko. At pangako, hindi ko na po yun uulitin. Kasi po nirape po nila ako na parang babae. Umiiyak nitong sambit sa kanya. Nakaramdam naman ng awa si Laura.
Pero ito lang ang nasabi niya sa lalaki. Wala na akong magagawa dyan. Kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon, kagagawan mo rin yan. Deserve mo yan. Diyan ka na habang buhay. Ilang beses mo sinabi na gusto mong makulong, di ba? Kaya manigas ka dyan. Nasapin mo ang resulta ng ginawa mo. Saad ni Laura at sabay talikod na kay Mang Dante. Idinamanda naman ni Laura sina Amira at Aling Elsa. Nagpakumbaba naman ito sa kanya at mangiyak-ngiyak na humingi ng kapatawaran sa kanya, wag lamang silang makulong. Naiinggit nga lang raw ang mga ito sa kanya dahil malakas ang negosyo niya kahit patis lamang. Samantalang sa kanila ay matumal kahit mga damit at bagang business nila. Nagbayad pa nga ito ng malaki sa kanya. Tinanggap naman iyon ni Laura pero nagbigay siya ng kondisyon na dapat lumipat na sila ng tahanan at huwag na wag nang tatapak pa sa kanilang lugar. Agad namang pumayag ang dalawa at umamin pa nga ito sa kanya na sila raw yung amoy putok at hindi siya. Kaya't ang nangyari, inutusan niya ang mga ito na mag-post sa social media na nagsasabing amoy baktol sila. Ganti iyon ni Laura dahil sa paninirang puri ng mga ito sa kanya. Total ay totoo naman na naaamoy niya na amoy putok ng mga ito. Agad naman iyong ginawa ng dalawa dahil nakita iyon ni Laura nang bisitahin niya ang mga timeline nito. Marami ang natawa sa post nila na inakala pa ngang baka na-hack ang account. Pero sapat na para kay Laura na marami ang nakabasa nun. Kaya't sa huli ay pinabura niya na ito. Mula noon ay lumipat na nga ng tirahan sina Amira, Aling Elsa at maski si Rowan. At kailanman ay hindi na ito nagpakita sa kanya. Samantalang si Laura ay nagpatuloy sa kanyang negosyo. Mas lumalago na ito sa paglipas ng ilang taon. Yung kinuha niya na lamang na rider ay ang pinsan niyang lalaki. At least ay kilala niya ito ng lubusan at wala siyang masasabi sa kasipagan ng pinsan niyang ito. Dito napatunayan ni Laura na kahit siraan man siya ng mga naiinggit sa kanya, hindi siya pinapabayaan ng Panginoon na pagbayaran ng mga ito. At katunayan nga niyan, nang mangyari iyon, ay mas lalo pang nadagdagan ang blessings niya sa buhay. Dahil hinahangaan siya ng mga customer pagkat pinaglaban niya ang kalinisan ng kanyang produkto kahit na babaeng tao lamang siya. Walang ibang bukang bibig ang mga ito kundi napakalinamnam raw ng kanyang patis at talaga namang babalik. Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJ B.